tumingin ng diretso ang huwes sa aking dating asawa. Mr. Salvador, dahan-dahan niyang sabi habang tinatapi-tapik ang isang folder sa kanyang mesa. Iniwan mo ang batang ito sa loob ng 9 na taon at ngayon ay narito ka para hingin ng kustodiya sa kanyang mga kinikita. Tumahimik ang buong silid-hukuman. Bahagyang gumalaw sa kanyang upuan ang abogado ni Mario, si Victoria Aragon, ang mayamang asawa ni Mario, ay nakatingin sa akin na tila ba ako ang sumira sa isang bagay na nabili na niya. At sa sandaling iyon, habang nakikita ko ang pamumutla ni Mario, natanto ko ang isang bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, naintindihan din niya sa wakas na maling babae ang pinili niyang talikuran. Pero para maipaliwanag kung paano kami humantong sa korte rito sa Quezon City, kailangan nating balikan ang araw kung kailan gumuho ang lahat. 9 na taon na ang nakalilipas sa Calamba, Laguna. Wala pang 1 taon noon si Maya. Nakatira kami sa isang tahimik na kalsada malapit sa highway. Hindi magarbo ang bahay namin. Isang maliit na bungalow lang na may bitak sa garahe at isang puno ng mangga sa bakuran na naglalagas ng tuyong dahon tuwing tag-init. Mahal ko ang punong iyon. Noong umagang umalis si Mario, nakaupo si Maya sa banig sa sala habang kinakagat-kagat ang tainga ng kanyang stuffed toy na kuneho. 10 buwan pa lang siya noon, malulusog ang mga pisngi at kulot ang buhok sa likuran. Nakatayo si Mario malapit sa pinto habang may hawak na maleta. Noong una, akala ko ay may trabaho lang siya sa malayo. Nagtatrabaho siya sa construction noon at hindi na bago ang umalis siya ng ilang araw. Pero iba ang timpla ng mukha niya, malamig. Parang naiinip. Natatandaan ko pang tinanong ko siya, "Kailan ang balik mo?" Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Maya na nasa sahig. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ko. "Ayoko niyan, Linda. Ganoon lang." Walang galit, walang sigaw, parang isang ordinaryong pangungusap lang. Akala ko mali lang ang dinig ko. "Ano?" Nagbuntong hininga siya na tila ba ako pa ang nagpapahirap sa usapan. Sabi ko ayoko sa bata. "Linda, sayo na siya." Tumingin si Maya sa kanya at ngumiti. Hindi siya ngumiti pabalik. Parang nawalan ako ng hininga. "Mario, anong pinagsasabi mo?" Doon na niya itinuloy ang lahat. "Aalis na ako." Ang babaeng naghihintay sa labas sa loob ng kotse ay si Victoria Aragon. Noong panahong iyon, kakaunti lang ang alam ko tungkol sa kanya. Marami siyang paupahang apartment sa Green Hills. At may malaking pera mula sa kanyang nakaraang divorce sa ibang bansa. Halos 20 taon ang tanda niya kay Mario. Pero mayroon siyang wala ako pera. Nalaman ko kinalaunan na buwan na pala silang magkasama. Noong umagang iyon, nilampasan lang niya ang sofa, kinuha ang kanyang jacket at tumuloy sa pinto. "Mario, sandali." Sabi ko, nanginginig ang boses. "Paano si Maya?" Huminto siya sa may pinto, pero hindi lumingon. "Bahala ka na. Diskartehan mo." Pagkatapos, may idinagdag pa siya bago tuluyang lumabas. "Kinuha ko na ang pera sa bank account natin. Kailangan ko yon para makapagsimula." At ganoon na nga. Lumabas na siya. Ang katahimikan sa loob ng bahay. Pagkatapos niyon ay napakabigat. Natatandaan ko pang nakaupo ako sa sofa. Habang karga si Maya, habang naririnig ang tunog ng paalis na sasakyan ni Victoria. Tumawa si Maya at hinablot ang buhok ko. Wala siyang kamuwang-muwang na ang tatay niya ay tuluyan nang naglaho sa buhay niya. Sa loob ng ilang sandali, nakatitig lang ako sa pinto. Pagkatapos, nagsimulang pumasok ang takot. Ang aming ipon na 300,000 piso, simot. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang notice ng pagpapaalis sa amin. Tandang-tanda ko pa ang amoy ng papel. Nang buksan ko ang sobre sa mesa sa kusina, maayos naman ang kausap na may-ari ng bahay. Binigyan pa nga ako ng dagdag na panahon, pero walang pakialam ang mga bayarin sa awa. Ibinenta ko ang lahat ng pwedeng ibenta.
Ang pinakamahirap ay ang dining table namin. Regalo iyon ng mga magulang ko sa kasal namin solidong nara. Sapat para sa mga hapunan ng pamilya na bigla namang hindi na matutuloy. Isang lalaki mula sa Facebook Marketplace ang pumunta para kunin iyon. Nang buhatin niya iyon palabas, biglang nagmukhang malungkot at bakante ang kusina. Nakaupo si Maya sa kanyang high chair, pinupukpok ang kutsara sa tray. Ngumiti ako sa kanya na parang okay lang ang lahat. Pagkatapos, umiyak ako sa banyo nang makaalis na ang bumili. Naging survival ang trabaho para sa amin. Nagsimula akong magtrabaho sa night shift sa isang botika para mag-ayos ng mga istante. Kinalaunan, nakahanap ako ng mas maayos na trabaho sa isang dental clinic sa Crossing, sumasagot ng telepono at naglilinis ng mga gamit. Pero ang mga unang taon na iyon ay nakakapagod. May mga gabing uuwi ako, malapit na sa hating gabi, masakit ang mga paa, naninigas ang balikat, at mahapdi ang mga mata. Tulog na noon si Maya. Minsan naman, gising pa siya at nakaupo sa sofa na nakabalot sa maliit na kumot. Nanay. Tatakbo siya. Sa mga braso ko na parang ilang linggo akong nawala. Isang gabi noong mga 4 na taon na siya, umuwi ako galing sa double shift. Siguro mukhang haggard na talaga ako dahil hinawakan ni Maya ang mukha ko at sinabing, "Pagod ka." Napatawa ako ng mahina. Kaunti lang. Anak, umapyak siya sa kandungan ko at nagsimulang kumanta ng isang maikling kanta na natutunan niya sa choir sa simbahan. Hindi perpekto ang pagkanta niya. Nakalimutan pa niya ang kalahati ng liriko. Pero ang paraan ng paglabas ng kanyang munting tinig ay may ginawa sa puso ko. Natatandaan ko pang niyakap ko siya ng mahigpit at naisip, magiging okay din tayo. Ang aming lugar ay ang uri ng komunidad kung saan napapansin ng mga tao ang lahat. Napansin ng mga kapitbahay na mag-isa kong pinalalaki si Maya. Napansin ng mga nanay sa simbahan na magaling siyang kumanta. Ang aming music director na si Mang Jose ang higit na nakapansin. Isang retiradong guro ng musika si Mang Jose na nagboboluntaryo sa parokya tuwing linggo. Pagkatapos marinig si Maya sa practice ng choir, lumapit siya sa akin isang umaga at sinabing, "May espesyal na talento ang anak mo." Ngumiti lang ako ng magalang. Lahat naman ng magulang ay nakakarinig niyan, pero hindi tumigil si Mang Jose sa pagtuturo sa kanya, tamang paghinga, tamang blending. Sa edad na 9, nagsimula ng kumanta si Maya sa mga maliliit na event sa barangay, sa mga piyesta at sa ilang charity concert. Hindi malalaking concert, pero sapat na para matandaan ng mga tao ang pangalan niya. Minsan, kumikita rin siya ng kaunti, hindi malaki, sapat lang para makabili siya ng sarili niyang mikropono at makatulong sa mga gastusin sa bahay paminsan-minsan. Ang pinakapaborito kong sandali ay ang mga tahimik na oras, linggo ng umaga sa simbahan. Nakatayo si Maya sa harap kasama ang choir habang tumatagos ang sinag ng araw sa mga stained glass na bintana. Ang boses niya ay nangingibabaw malinaw, may tiwala, napakaganda. Uupo ako sa pinakalikod na upuan at magpupunas ng luha gamit ang gilid ng panyo para walang makapansin dahil may alam ako. Ang bawat nota na kinakanta niya ay binuo mula sa mga taon na magkasama naming nairaos. 9 na taon ang lumipas ng ganoon sipag, maliliit na tagumpay, at isang payapang buhay na unti-unti naming binuo. At pagkatapos, isang hapon, nagbago na naman ang lahat. Pag-uwi ko galing sa trabaho, may nakita akong certified letter sa mailbox, mukhang formal at galing sa isang law firm sa Makati. Kumaba ang dibdib ko bago ko pa man ito buksan. Sa loob ay may custody petition at sa itaas ng dokumento ay isang pangalan na halos isang dekada ko nang hindi nakikita. Mario Salvador, ang dati kong asawa, ang lalaking minsan nang nagsabi na ayaw niya sa bata. Ngayon, bigla niyang gustong maging tatay ulit at hindi siya dumarating ng mag-isa. Ang unang pagkakataon na nakita ko ulit si Mario ay sa parking lot ng isang supermarket sa Sta Rosa. Martes ng hapon noon,
Kasagsagan ng init ng Pilipinas na kahit palubog na ang araw ay dikit pa rin sa balat ang lagkit. Katatapos lang ng shift ko sa clinic at dumaan lang para bumili ng gatas at tinapay. Habang tinutulak ko ang cart palabas, doon ko napansin ang isang itim na Mercedes SUV na nakaparada malapit sa sasakyan ko. Hindi iyon karaniwang nakikita sa parking lot na iyon. Ang mga tao rito ay karaniwang may mga lumang sasakyan o tricycle. Hindi mga luxury SUV na may dark tint. Noong una, hindi ko pinansin. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng driver at lumabas si Mario. Sa isang saglit, akala ko ay namalikmata lang ako. 9 na taon ang nakapagpapabago sa isang tao. Mukha siyang tumanda, bumigat ang katawan, pareho pa rin ang maitim na buhok pero may mga hibla na ng puti sa gilid. Pero ang lakad niya ay hindi mapagkakamalan iyong mayabang na hakbang na tila ba may utang sa kanya ang mundo. Nakita niya ako agad. Linda, ang marinig ang pangalan ko sa boses niya ay nagpabaligtad ng sikmura ko. Hindi ako sumagot. Nakatayo lang ako habang hawak ang plastic bag. Ngumiti siya na parang dati kaming magkaibigan na nagkataong nagkita lang. Wow, sabi niya. Ang ganda mo pa rin. Tinitigan ko siya. 9 na taon. Walang tawag, walang birthday card, kahit isang kusing na sustento ay wala. At ngayon, pupuriin niya ang itsura ko sa gitna ng parking lot. Anong kailangan mo? Tanong ko. Diretsahan na. Tumawa siya ng mahina na parang natutuwa sa pagiging direkta ko. Linda pa rin talaga. Pagkatapos, tumingin siya sa passenger side ng SUV. Gusto ka ring batiin ni Victoria. Sumunod ang tingin ko at nandoon nga siya. Si Victoria Aragon. Dahan-dahan siyang bumaba. Inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling blazer na tila ba pupunta siya sa isang business meeting imbes na harapin ang babaeng sinira niya ang pamilya. Siguro ay nasa 70 taon na siya ngayon. Matangkad, elegante, maayos na maayos ang puting buhok ang uri ng babae na laging amoy mamahaling pabango. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang nag-i-inspeksyon ng isang lumang gamit. Linda. Bati niya ng pormal. Ang boses niya ay may kalmadong tono ng mga taong sanay sa yaman, na parang bawat usapan ay isang negosasyon. Tumango lang ako ng isa. Anong kailangan niyo? Ulit ko. Sumandal si Mario sa SUV. Dapat tayong mag-usap sa isang pribadong lugar. Hindi, sabi ko. Dito niyo na. Sabihin, may ilang tao sa paligid na nagkakarga ng pinamili. Pero wala silang pakialam. Isa lang itong ordinaryong hapon sa parking lot. Tumingin si Mario kay Victoria. Nagbigay ito ng maliit na tango. Huminga ng malalim si Mario. Baka mabigla ka rito. Lahat ng tungkol sa'yo ay nakakabigla. Sabi ko. Binaliwala niya ang sinabi ko. Alam naming kumakanta si Maya. Nagulat ako roon. Paano niyo nalaman yan? Ngumiti siya. May internet na, Linda. Dagdag ni Victoria sa mahinang boses. May napaka-rare na boses. Ang anak mo. Humigpit ang kapit ko sa plastic bag. Ang malaman na pinapanood nila ang anak ko nang hindi ko alam ay nagpataas ng balahibo ko. Itinuloy ni Mario. Sinusundan namin ang mga performance niya online. Yung mga video sa piyesta, yung sa simbahan. Pinagdaop ni Victoria ang kanyang mga kamay. May potensyal siya. Ang mga salitang iyon ay mali pakinggan sa bibig niya. Hindi paghanga, kundi ebalwasyon. Lumayo si Mario sa kotse. Linda, diretsuhan na tayo. Binuksan niya ang pinto sa likod ng SUV at naglabas ng isang leather folder. Kumaba ang dibdib ko. Nakakita na ako ng ganyang folder dati gamit ng mga abogado. Inabot niya ito sa akin. Sige na, tingnan mo. Ayaw ko sanang kunin. Pero nanaig ang kuryosidad. Sa loob ay may mga printed na dokumento, legal na papeles, at isang numerong nakasulat ng malaki sa gitna ng pahina. 60. 000. 000 pesos. Sa isang saglit. Akala ko ay nagkamali lang ako. Pagkatapos ay nagsalita si Mario.
Nag-aalok kami ng 60 million pesos. Natuyo ang lalamunan ko. Para saan? Tanong ko. Si Victoria ang sumagot bago pa makapagsalita si Mario. Para sa kustodiya. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Kustodiya? Lumapit si Mario. Nararapat si Maya sa mas magandang oportunidad, Linda. Manila. Mga tunay na producer, tunay na training. Tumango si Victoria. May mga koneksyon kami. Tinitigan ko sila. Gusto niyo bilhin ang anak ko? Nagbuntong hininga si Mario na parang ako ang hindi nakakaintindi. Hindi. Gusto naming mag-invest sa kinabukasan niya. Tumawa ako ng matalim. Hindi siya negosyo. Itinagilig ni Victoria ang kanyang ulo. Sa tamang management, pwedeng maging malaking negosyo. Naramdaman kong nalamig ang buong pagkatao ko. Pinababa ni Mario ang tono ng kanyang boses. Maganda ang pagpapalaki mo sa kanya. Seryoso. Pero, turo niya sa mga papeles, ang ganitong pagkakataon ay hindi laging dumadating. Nanginginig ang kamay ko. 6 milyon pesos. Ang perang iyon ay kayang pambayad ng kolehiyo, pambili ng bahay, pang music school. Seguridad na hindi ko kailanman na ibigay sa kanya. Sa isang saglit, sandali lang naman, nagsimulang mag-compute ang isip ko. Utang, ipon, kinabukasan, at nakita iyon ni Mario. Lumapad ang ngiti niya. Oh, di ba, pinag-iisipan mo na. Pagkatapos, sinabi niya ang linyang nagpabaligtad ng bituka ko. Hindi mo kailanman maibibigay sa kanya ang buhay na kaya naming ibigay na mayani ang katahimikan. May mga sasakyang dumadaan. Isang shopping cart ang kumalampag sa semento sa malayo. Inayos ni Victoria ang kanyang pulseras. Hindi kami masamang tao, Linda. Sabi niya na parang nakikipag-areglo lang sa pagbili ng lupa. Gusto naming masiguro na magiging komportable ka rin. Komportable. Parang isa akong empleyado. Nabalak na nilang iretiro. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Alam ba ito ni Maya? Umiling si Mario. Hindi pa. Ngumiti si Victoria. Naniniwala kami na mas mabuting ayusin muna ito ng mga matatanda. Inabot ko pabalik ang folder. Kailangan ko ng oras. Lumiwanag ang mga mata ni Mario. Siyempre, kumuha siya ng business card mula sa bulsa at iniabot sa akin. Tawagan mo kami. Pagkatapos, idinagdag niya ng parang wala lang, mananatili kami rito ng ilang araw. Sumakay na muli si Victoria sa SUV. Bago isara ni Mario ang pinto, tumingin siya ulit sa akin. Magaling ang ginawa mo sa kanya, Linda. Pero, huminto siya. Ito na ang level kung saan nagiging seryoso ang lahat. Umaalis na ang SUV at nawala sa trapiko. Matagal akong nakatayo doon. Napakabigat ng plastic bag sa kamay ko. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Ang numerong iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. 60 million pesos. Nakaupo ako sa mesa sa kusina. Matapos makatulog ni Maya, nagsusulat ng mga numero sa likod ng isang sobre. Bahay, kolehiyo, training. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang ideya ng seguridad sa pera ay nasa harap ko na. Pero may isang bagay sa paraan ng pagkakasabi ni Victoria ng salitang potensyal na gumugulo sa akin. Hindi iyon tunog pagmamahal. Tunog kita. Bandang hating gabi, lumabas ako para magpahangin. Nanigas ako. Nakatayo siya malapit sa dulo ng driveway namin habang may kausap sa phone. Siguro ay hindi niya ako nakita sa dilim. Oo, sabi niya habang tumatawa ng mahina. Napakagaling ng boses ng bata. Maniwala ka, Victoria, sa tamang investment, malaking pera ang kikitain natin dito. Hindi. Pinag-iisipan na ni Linda. Baliw na lang siya kung hindi niya tatanggapin. Humigpit ang dibdib ko. Hindi siya nagsasalita tungkol sa isang anak. Nagsasalita siya tungkol sa isang produkto, isang business plan. Binaba niya ang phone at naglakad palayo. Hindi napapansin na narinig ko ang lahat. Matagal akong nakatayo sa dilim. Ang malamig na hangin ng gabi ang tuluyang naglinaw sa isip ko. Pagbalik ko sa loob,
Tiningnan ko ulit ang folder at nakagawa na ako ng desisyon. Kinaumagahan, tinawagan ko si Mario. Sa pangalawang ring pa lang, sinagot na niya. Oh, huminga ako ng malalim. Pag-usapan natin ang alok nyo. May sandaling katahimikan. Pagkatapos narinig ko siyang ngumiti sa kabilang linya. Mabuti naman, sabi niya. Pero ang hindi alam ni Mario, ang usapang akala niya ay simula ng kanyang panalo ay ang bitag na mismong nilalakaran niya. Kinaumagahan matapos kong tawagan si Mario, dumiretso ako sa isang maliit na opisina malapit sa munisipyo ng Calamba. Ang nakasulat sa pinto ay Attorney Susan Santos, Family Law. Sa loob, amoy kape at ink ng printer. Isang babae sa desk ang tumingin sa akin. May maipaglilingkod ako? May appointment ako kay Attorney Santos. Tumango siya. Inaasahan ka na niya. Isang minuto ang lumipas. Isang babaeng nasa edad 50 na ang lumabas. May hawak na legal pad. Maikli ang buhok. May salamin na nakasabit sa leeg. Ngumiti siya. Linda Salvador? Ako nga po. Pinatuloy niya ako sa kanyang opisina. Simple lang ang opisina ni Attorney Susan pero komportable. Punong-puno ng mga librong legal ang cabinet sa dingding. Oh, sabi niya habang binubuksan ang folder. Ano ang gusto ng dati mong asawa? Inusog ko ang mga papeles ni Mario sa harap niya. Tahimik siyang nagbasa sandali. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang upuan. Matapang. Sabi niya ng kalmado, masama po ba? Umiling siya. Para sa kanya? Oo. Para sa akin? Ngumiti siya ng bahagya. Maaaring pabor sa atin. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang pag-alis ni Mario, ang simot na bank account, ang 9 na taong pananahimik, at ang biglaang interes sa aming anak. Nakinig si Attorney Susan nang hindi sumasabat. Pagkatapos, tinapitapik niya ang kanyang ballpen sa mesa. Kahit piso, wala. Itinaas niya ang kanyang kilay. Kahit isang beses, wala po. Tumango siya ng dahan-dahan. Interesting. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-type. Sa ilalim ng ating batas, ang 9 na taong kawalan ng paramdam ay maaaring ituring na parental abandonment. Kumaba ang puso ko. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, nagsisimula siya sa isang napakahinang posisyon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Ano po yon? Iniharap niya sa akin ang laptop. Ang kinikita ng anak mo, kumikita si Maya ng maliliit na halaga mula sa mga performance at online streams. Hindi sapat para yumaman, pero sapat na para ipakita ang potensyal niya. Kung makakakuha ang dati mong asawa ng kustodiya o kahit partial guardianship, maaari niyang kontrolin ang mga kinikitang iyon. Nanlambot ang tuhod ko. Ibig sabihin, pwedeng makuha ni Mario ang pera ni Maya. Sa ilang pagkakataon, oo, doon ko naintindihan ang lahat. Hindi relasyon ang gusto ni Mario. Kontrol ang gusto niya. Kontrol sa oportunidad na dala ni Maya. Tiningnan ako ni Attorney Susan. Anong gusto mong gawin? Sandali akong hindi nakasagot. Naisip ko si Maya na kumakanta sa simbahan. Naisip ko ang pagtawa ni Mario sa phone kagabi. Napakagaling ng boses ng bata. Na parang isang hayop na ibinebenta sa palengke ang anak ko. Huminga ako ng malalim. Gusto kong marinig ang alok niya. Itinagilig ni Attorney Susan ang kanyang ulo. Ibig mong sabihin, makikipagnegosasyon tayo? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Pagkatapos ay ngumiti. Noong gabing iyon, sinundo ko si Maya mula sa choir practice. Palubog na ang araw, kulay rosas at ginto ang langit. Sumakay si Maya sa lumang Civic ko. Hawak ang kanyang sheet music. Kumusta ang practice? Tanong ko. Okay naman po, sabi niya. Sabi ni Mang Jose, baka mas malaki ang concert ngayong taon. Mabuti yan. Nag-seatbelt siya at tiningnan ako ng maigi. Matalas ang pakiramdam ng mga bata. Nay, okay ka lang? Pinilit kong ngumiti. Bakit naman hindi? Nagkibit balikat siya. Ang tahimik mo po, nag-alinlangan ako. Pero napagpasyahan kong wag nang magsinungaling. Bumalik ang tatay mo rito sa atin.
Hindi nag-react si Maya sa paraang inaasahan ko. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Alam ko na po." Nagulat ako. "Alam mo na?" Tumango siya. Nakita ko po siya sa piyesta noong nakaraang buwan. Nanlamig ang likod ko. "Kinausap ka ba niya?" "Hindi po." Nakatayo lang siya, malapit sa stage, at nanonood. "Nay, bakit po siya umalis?" Ang tanong na iyon ay bumasag sa katahimikan namin. Ilang taon ko siyang sinubukang protektahan sa katotohanan, pero hindi na siya sanggol. Kaya sinabi ko ang pinakasimpleng bersyon. Hindi pa siya handang maging tatay noon. Tumango si Maya. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpaiyak sa akin sa loob. "Ayos lang po yun." Tiningnan ko siya. "Ayos lang?" Ngumiti siya ng bahagya. "Nandyan naman po ang magulang na kailangan ko." Hindi ako nakapagsalita. Hinawakan ko ang kamay niya. Umuwi kami ng tahimik. Kinalaunan, noong tulog na si Maya, nakaupo ulit ako sa mesa sa kusina. Ang parehong lugar kung saan simot na kinuha ni Mario ang lahat at iniwan kami. Pero sa pagkakataong ito, iba na. May abogado na ako at may plano. Sa sumunod na ilang araw, tinipon namin ni Attorney Susan ang lahat. Mga lumang record sa bangko, text messages, kahit ano na magpapatunay na tinalikuran kami ni Mario. Isang dokumento ang mas mahalaga sa lahat. Isang email na ipinadala ni Mario noong linggong umalis siya. Isang linya lang ang nakasulat. "Huwag mo na ipapakita sa akin ang batang yan." Pinrint iyon ni Attorney Susan at inilagay sa folder. "Ito ang magpapanalo sa atin," sabi niya. Samantala, ilang beses tumawag si Mario. Bawat usapan namin, mas nagiging kampante siya. Nakausap na ni Victoria ang isang producer sa Manila, sabi niya sa isang tawag. Seryoso siya sa kinabukasan ni Maya. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. "Mukhang maganda yan. Maganda talaga." Sabi niya, "Malaking bagay ito para sa kanya. Isipin mo, totoong oportunidad, totoong pera." Hinayaan ko siyang magsalita dahil habang nagsasalita siya, mas lalo akong nakakasiguro sa dapat mangyari. Makalipas ang 2 linggo, itinakda ang araw ng pagdinig sa Jackson County Family Court sa Quezon City. Nag-text si Mario noong umagang iyon. "Inaasahan kong maayos natin ito." Maayos? Parang nakikipagnegosasyon lang kami sa kontrata sa trabaho. Akala pa rin niya ay ako ang mahinang Linda na iniwan niya 9 na ang nakalilipas. Ang hindi niya alam, ang Linda na iyon ay matagal nang wala. Ang pagpapalaki ng anak nang mag-isa sa loob ng 9 ay nagpapabago sa isang tao. Natututo ka, nagiging matatag ka, at kung minsan, natututunan mo kung paano hayaan ang kalaban na isiping nanalo na sila. Hanggang sa sandaling mapagtanto nilang talo na pala sila, umalis kami ng Kalamba bago pa sumikat ang araw. Pagdating namin sa korte, malamig at formal ang paligid. Naroon na si Mario, suot ang mamahaling suit at relo. Si Victoria naman ay parang pupunta sa isang charity event. Sa sobrang gara ng bihis, kasama nila ang 2 abogado. Akala nila, pera at pressure lang ang kailangan para mapatahimik ako. Ngumiti si Mario nang makita ako. "Linda!" sabi niya. "Magandang umaga." Hindi ako kumibo. Tumikim siya. Hindi na kailangang maging magulo ito. "Pwede naman tayong mag-usap ng maayos." Tumayo si Attorney Susan sa tabi ko. "Mr. Salvador, kung mayroon kayong gustong pag-usapan, sa akin niyo sabihin." Nawala ang ngiti ni Mario. Sa loob ng courtroom, nagsimula na ang lahat. Ang abogado ni Mario ang unang nagsalita. Ginamit niya ang mga linyang isang ama na gustong bumawi, oportunidad para sa bata. Parang gusto nilang palabasin na si Mario ay isang responsableng ama na nahuli lang ng konti, hindi ang lalaking itinapon kami na parang basura. Pagkatapos, tumayo si Attorney Susan. Kalmado lang siya. "Your Honor," simula niya. Sinasabi ng kabila na ito ay isang ama na gustong bumawi. Pero ang ebidensya ang magpapakita ng katotohanan.
Tinalikuran ni Mr. Salvador ang kanyang anak simula sanggol pa lang ito. Walang binigay na suporta sa loob ng 9 na taon at nagbalik lang nang malaman ang potensyal na kita ng bata. Ipinakita ni Attorney Susan ang mga record. Walang sustento, walang regalo, walang medikal na tulong. Sunod ay ang record sa bangko, ang 300,000 na kinuha ni Mario bago siya lumayas. Pagkatapos, tumayo si Mang Jose bilang saksi. Sinabi niya kung gaano katagal na niyang kilala si Maya at kung sino lang ang laging kasama ng bata sa bawat rehearsal at concert. Sa lahat ng taon na nakilala mo si Maya? Tanong ni attorney. Susan, nakita mo ba ang kanyang ama? Hindi po. Kahit isang beses, sagot ni Mang Jose. Pati ang email ni Mario ay binasa sa harap ng lahat. Huwag mo na ipapakita sa akin ang batang yan. Natahimik ang buong korte. Namutla si Mario. Tumingin sa kanya si Victoria ng may pagtataka. Siguro ay nalaman lang din niya ang totoong ugali ni Mario sa sandaling iyon. Huli akong tumayo. Tumingin ako sa huwes. Your Honor, hindi po ako narito para sa paghihiganti. Narito ako dahil ang anak ko ay hindi isang bagay na pwedeng itapon kapag pabigat at pwedeng bawiin kapag nagkaroon na ng halaga. Hindi niya alam kung anong size ng sapatos ni Maya noong 7 taon siya o anong mga libro ang binabasa niya. Ang tanging gusto niya ay ang boses ng anak ko at ang pera nito. Doon na nagbago ang lahat. Pero ang pinakamatinding dagok ay nang ilabas ni Attorney Susan ang huling dokumento. Gusto rin po naming ipaalam sa korte, sabi ni Attorney Susan, na ang lahat ng kinikita ni Maya ay nakasecure na sa isang trust arrangement na binuo buwan na ang nakalilipas. Walang sino man sa mga magulang ang pwedeng humawak o gumastos ng perang iyon para sa sariling interes. Ito ay para lamang sa kinabukasan ni Maya. Napatingin si Mario sa kanyang abogado. Ano? Doon ko nakita ang mukha ni Victoria. Nawala ang kanyang poise. Doon ko napatunayan na ang pera talaga ang habol nila. Dahil nang malaman nilang hindi nila mahahawakan ang pera ni Maya, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng reses. Sa hallway, galit na galit si Mario. Sinet up mo ako! Sigaw niya. Hindi! Mario! Sabi ko. Nag-ingat lang ako. Pagbalik sa loob, iniurong na nila ang custody petition. Tapos na. Wala ng Nashville. Wala ng Manila producers. Sa labas ng korte, masarap ang hangin. Tinawagan ko si Maya. Anak! Tapos na! Nay, okay ba tayo? Tanong niya. Oo anak, okay na okay tayo. Bumalik kami sa Kalamba. Nagpatuloy ang buhay. Si Mario ay hindi na muling nagparamdam. Si Maya naman ay patuloy na kumakanta sa simbahan at sa aming lugar. Isang gabi, tinanong ko siya kung gusto ba niyang mag-aral sa Maynila para sa kanyang musika. Sabi niya, Nay, dito muna ako. Gusto ko munang makasama ka. Napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay na naiwan ni Mario ay ang hindi niya kayang bilhin ang pagmamahal at dignidad namin. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maingay. Minsan, ang katahimikan at kapayapaan ang pinakamatamis na tagumpay. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong karanasan sa comments. At kung ikaw ay dumadaan sa hirap matapos iwanan ng mahal sa buhay, laging tandaan, mas matatag ka kaysa sa inaakala mo.